Sa isang malayong baryo sa probinsya, nakatira si Ella at ang kanyang pamilya. Ang kanilang buhay ay simple at tahimik, nakapaloob sa mga bukirin at malayo sa abala ng lungsod. Sa kabilang dako ng baryo, nakatira ang pamilya ni Liam, ang may-ari ng malawak na mga lupain at palaisdaan sa lugar. Bagamat magkaiba ang antas ng kanilang pamuhay, sina Ella at Liam ay magkababata at tila magkarugtong ang kanilang mga tadhana. Mula pagkabata, naging malapit na magkaibigan sina Ella at Liam. Magkasabay silang naglalaro sa ilog, nagpapakawala ng mga saranggola sa kabukiran, at madalas nagtatakbuhan sa mga kakahuyan. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagkaibigan, maraming tao sa kanilang paligid ang nagtataka sa pagiging malapit ng dalawang ito. Lalo na't si Liam ay mula sa isang mayamang pamilya, habang si Ella ay anak ng isang simpleng magsasaka. Nang sila ay mag-elementarya, nagkaklase pa rin sila. Dito nila nakilala si John, isang batang laging naghahanap ng gulo. Si John ay anak ng isang politiko sa bayan at madalas nagmamalaki. Isang araw, habang naglalaro ng habulan sa bakuran ng paaralan, bigla na lamang nitong binangga si Ella. Tumumba si Ella at natawa si John. Tumakbo si Liam papalapit at hinawakan ang kamay ni Ella para tulungan siyang tumayo. "Ba't mo siya tinutulungan? Mahirap naman yan," pangungutya ni John. "Ang yaman o hirap ay hindi sukatan ng pagkatao," matapang na sagot ni Liam. Simula noon, si John ay naging paboritong mangbuli kay Ella, ngunit si Liam ang kanyang tagapagtanggol sa bawat pagkakataon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas kay Ella, kahit papalagi siyang kinakantiyawan ni John at ng mga kaibigan nito. Pagdating ng high school, mas lalong tumindi ang mga pagsubok para kay Ella. Hindi lang si John ang nangungutya sa kanya, kundi pati na rin ang ibang mga estudyante. Nakikita nilang siya ay tahimik at masipag sa pag-aaral, ngunit madalas siyang nagiging biktima ng mga mapanghusgang mata. Samantala, si Liam ay lalong nagiging sikat sa paaralan dahil sa kanyang husay sa basketball at angking talino. Siya ang anak ng isang kilalang negosyante, ngunit sa kabila ng kasikatan, hindi siya kailanman lumayo kay Ella. Marami ang nagtaka kung bakit pinipili ni Liam na maging kaibigan ang isang tulad ni Ella. Ngunit para kay Liam, walang halaga ang pera o estado sa buhay. Ang mahalaga sa kanya ay si Ella, ang kanyang kaibigang laging nariyan sa kanyang tabi mula pagkabata. Si Ella naman, kahit hindi niya ipinapakita, ay nag-uumpisa ng magtanim ng mas malalim na damdamin para kay Liam. Ngunit natatakot siyang sirain ang kanilang pagkakaibigan, kaya pinipilit niyang itago ang nararamdaman. Habang tumatagal, lumalalim ang kanilang samahan. Kasama nilang dumaan sa mga pagsubok sina Mia at Ben, ang kanilang matatalik na kaibigan sa high school. Si Mia ay malapit kay Ella at pareho silang tahimik at mahilig mag-aral. Samantalang si Ben naman ay isa sa mga kasamahan ni Liam sa basketball team. Kahit na may mga iba't ibang pagsubok at mga eksamen na nagpapahirap sa kanilang buhay, sama-sama nilang nilalampasan ang lahat. Si Ben ay palaging nariyan para sumuporta kay Liam at si Mia naman ay nagiging tagapayo ni Ella tuwing may mga pinagdaraanan ito. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit ang graduation, nararamdaman ni Ella na darating na ang araw ng kanilang paghihiwalay. Ang pamilya ni Ella ay nagpasyang lumipat sa Maynila upang masigurong makapag-aral siya sa kolehiyo sa lungsod, habang si Liam ay magpapatuloy sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa. Sa mga huling buwan ng kanilang high school, tila may hindi may paliwanag na bigat sa kanilang mga puso, ngunit pareho silang walang lakas ng loob na magsalita. Dumating ang araw ng graduation at sa wakas, tuluyan ng maghihiwalay ang landas ni Ella at Liam. Sa mga oras na iyon, mas matindi ang nararamdaman nilang takot na mawala ang isa't isa kaysa saya ng pagtatapos. Habang naglalakad si Ella patungo sa entablado upang kunin ang kanyang diploma, tinitigan siya ni Liam mula sa malayo. Hindi niya maintindihan kung bakit tila napakahirap bitawan ang kanilang samahan. Nagsalubong ang kanilang mga mata, ngunit pareho silang tahimik. Hindi nila masabi ang tunay nilang nararamdaman. Nang matapos ang graduation, lumapit si Ella kay Liam.
Mag-iingat ka sa pag-alis, malungkot na sabi ni Ella. Ikaw rin, Ella. Alagaan mo ang sarili mo sa Maynila, sagot ni Liam. Sa kabila ng bigat ng kanilang damdamin, hindi pa rin nila naipahayag ang kanilang tunay na nararamdaman para sa isa't isa. At doon sa ilalim ng mga bituin ng baryo, tahimik silang nagpaalam. Lumipas ang mga taon. Si Ella ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral sa Maynila at nagtapos ng may mataas na karangalan. Nakipagsapalaran siya sa corporate world, ngunit kahit agumpay ang kanyang makamit, hindi niya makalimutan si Liam. Araw-araw, naiisip niya ang mga alaala ng kanilang kabataan, ang mga sandaling magkasama sila. Lalo na noong siya ay inaapi at nariyan si Liam upang ipagtanggol siya. Si Liam sa kabilang banda ay naging matagumpay na negosyante pagkatapos ng kanyang pag-aral sa ibang bansa. Marami ang nagulat sa kanyang bilis ng pag-asenso, ngunit sa kabila ng yaman at karangyaang tinatamasa niya, laging nasa isip niya si Ella. Tuwing naririnig niya ang pangalan nito o nakikita ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya, bumabalik ang mga alaala ng kanilang kabataan. Ngunit hindi niya alam kung paano siya muling lalapit kay Ella. Isang gabi, matapos ang ilang taon ng pananahimik, nakatanggap si Ella ng isang tawag mula kay Ben na noon ay nagkatrabaho sa Maynila. Inimbitahan siya nito sa isang reunion ng kanilang barkada sa baryo. Bagaman nag-aalinlangan, nagpasya si Ella na pumunta. Pagdating niya sa baryo, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga lugar kung saan sila naglaro, ang mga kabundukan at ilog na naging saksi sa kanilang mga kasiyahan. Sa reunion, muling nagkita sina Ella at Liam. Nagkatinginan sila at para bang bumalik ang lahat ng damdaming matagal na nilang itinago. Wala nang John o sino mang bully, wala nang mga takot o alinlangan. Sa ilalim ng mga bituin ng baryo, sa lugar kung saan sila unang naging magkaibigan, sa wakas ay nagsalita si Liam. Hindi lang kita kaibigan, Ella. Mahal kita. Noon pa, hindi ko lang nasabi. Luha ang bumuhos sa mga mata ni Ella. Liam, mahal din kita. Matagal ko nang alam, pero natakot akong sabihin. At doon, sa gitna ng mga dating kaibigan at pamilyar na lugar, natagpuan ni na Ella at Liam ang isa't isa muli. Hindi na bilang mga kababata, kundi bilang dalawang taong tunay na nagmamahalan. Pagkalipas ng maraming taon mula nang maghiwalay ng landas sina Ella at Liam, bumalik si Ella sa kanilang baryo upang muling makipagkita sa mga dati nilang kaibigan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, dala niya ang isang mabigat at lihim na kanyang tinatago mula pa pagkabata, ang kanyang tunay na pinagmulan. Si Ella ay anak ng isang aswang, isang nilalang na nang-akit ng mga kalalakihan upang tugunan ang kanyang gutom at pananabik, hindi lamang sa laman kundi sa kanilang kaluluwa. Noong bata pa lamang si Ella, naririnig na niya ang mga bulong-bulungan sa baryo. Ang kanyang ina, si Marita, ay isang magandang babae na tahimik ngunit misteryoso. Maraming tsismis ang kumalat tungkol kay Marita. Mga usap-usapan na siya ay isang aswang na nang-aakit ng mga binata sa gabi. Ngunit walang direktang patunay, kaya't nanatiling tahimik ang baryo, at si Ella sa kanyang inosenteng kabataan ay walang kamalay-malay sa mga kwentong ito. Habang lumalaki si Ella, napansin niya ang kakaibang ugali ng kanyang ina. Madalas itong nawawala sa gabi at bumabalik na tila walang nangyari. Sa kabila ng pagiging mabait at mapagmahal, minsan ay napapansin ni Ella ang malamig na tingin sa mga mata ng ina, lalo na kapag may mga kalalakihan sa kanilang paligid. Nang si Ella ay tumuntong sa pagbibinata, dito niya tuluyang nalaman ang kanyang tunay na lahi. Isang gabi, nakita niya ang kanyang ina na nagbago ng anyo, mula sa pagiging tao patungo sa isang nilalang na may matulis na pangil at matatalim na kuko, umaakit ng isang binatang napadpad sa kanilang lugar. Sa gulat at takot, natuklasan ni Ella ang katotohanan. Hindi siya ganap na tao. Kalahati ng kanyang pagkatao ay aswang, isang nilalang na may kakayahang akitin ng sinumang lalaki para sa kanyang sariling kasiyahan at kagutuman. Sa takot na siya ay maging katulad ng kanyang ina, pinili ni Ella na itago ang katotohanan ito at ipinangako sa sarili na hindi niya kailanman susundin ang landas ni Marita. Sa kabila ng kanyang pag-iwas,
hindi may iwasang lumabas ang kanyang pagkatao. Noong sila ay high school, si Ella ay madalas na akit sa mga kaklase nilang lalaki. Ngunit palagi siyang inaalalayan ni Liam na tila walang kamalay-malay sa tunay niyang pagkatao. Kung hindi dahil kay Liam, marahil ay natukso na si Ella sa kanyang mga pagnanasa, lalo na noong mga panahong binubuli siya ni John at ng kanyang grupo. Tuwing inaapi si Ella, nararamdaman niya ang puot at ang kagutuman mula sa kanyang kaloob-looban, isang kagutuman na gustong dumakip at sumipsip ng lakas mula sa mga nang-aapi sa kanya. Ngunit si Liam, ang kanyang tagapagtanggol, ay laging nariyan upang pigilan siya, na hindi niya batid, ay tinutulungan siyang manatiling tao. Dumating ang araw ng kanilang high school graduation at si Ella, sa takot na tuluyang lamunin ng kanyang lahi ang kanyang pagkatao, ay lalong naging desidido na itago ang kanyang lihim, kaya't tinanggap niya ang desisyon ng kanyang pamilya na lumipat sa Maynila. Ang pagbabago ng kapaligiran ay naging paraan niya upang takasan ang mga tukso ng baryo at ang kanyang madilim na pamana. Ngunit sa kanyang pananatili sa lungsod, naramdaman niya ang patuloy na kagutuman sa loob. Natutunan niyang kontrolin ito, ngunit tuwing gabi, minsan ay naririnig niya ang tawag ng kanyang ina, na pilit siyang inaakit na bumalik sa kanilang lahi. Nang mag-reunion na ang kanilang barkada sa baryo, si Ella ay nag-alinlangan kung dapat pa siyang bumalik. Alam niyang naroon pa rin ang kanyang ina at may takot siyang baka mahulog muli sa dilim. Ngunit hindi niya kayang iwasan si Liam, ang tanging taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal at kaligayahan, isang damdamin na hindi nauugnay sa kanyang mga likas na tukso bilang isang kalahating aswang. Sa gabi ng reunion, sa ilalim ng mga bituin ng baryo, muli nilang natagpuan ang isa't isa. Ngunit ngayon, dala ni Ella ang bigat ng kanyang lihim. Sa kabila ng kanilang pag-uusap at muling pagkakalapit, nararamdaman ni Ella ang lumalakas na kagutuman. Naroon si Liam, ang kanyang matagal ng minamahal, ngunit sa likod ng kanyang damdamin ay ang takot na baka masaktan niya ito. Ngunit si Liam, sa kabila ng lahat, ay hindi nawala ng malasakit. Isang gabi, habang sila'y magkasama, hindi na napigilan ni Ella ang kanyang mga damdamin. Umiyak siya habang inamin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Liam, hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo, umiiyak niyang sabi. Nagulat si Liam. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang pinupunasan ang luha ni Ella. Ako ay anak ng aswang, sagot ni Ella. Halos hindi siya makatingin kay Liam. Ang ina ko, inaakit ang mga lalaki para sa kanyang sariling kasiyahan. At natatakot ako, Liam. Natatakot akong baka maging katulad niya ako, lalo na sa iyo. Ngunit sa halip na matakot o magalit, hinawakan ni Liam ang mga kamay ni Ella at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka katulad ng ina mo. Kilala kita, Ella. Ikaw ang mabuting kaibigan ko, ang babaeng laging nandiyan para sa akin. At mahal kita, hindi dahil sa kung ano ka, kundi dahil sa kung sino ka. Niyakap ni Liam si Ella, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ella na tanggap siya ng buo, kahit pa may halimaw na nakatago sa kanyang kalooban. Kasama si Liam, naramdaman ni Ella na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nagpasya siya na hindi niya kailanman hahayaan ang kanyang madilim na pamana na kontrolin ang kanyang buhay. Mula sa gabing iyon, mas naging malapit sina Ella at Liam. Alam ni Liam ang katotohanan, ngunit sa halip na lumayo, lalo pa siyang nagpatibay ng pagmamahal niya kay Ella. Alam niyang kailangan nilang harapin ang madilim na puwersang bumabalot sa kanilang bayan, ang kanyang pamilya at ang kanilang sariling mga kasaysayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling buo ang kanilang pagmamahalan, isang pag-ibig na hindi matitinag ng takot o lihim at handang harapin ang kahit na anong panganib na maaring dumating.